Okay, hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. This is Kuya Dudes, welcome back to my channel. Magsasaka yung tatay ko. So mga kaibigan, pakikita ko sa inyo ang tanim natin na pipino. So ito po yung tanim natin na pipino mga kaibigan. Kung nakikita nyo, nasa 20 days na po ito, 25 days na po ito mga kaibigan. So take note, yung pipino makapag unang harvest natin siguro nasa mga 45 days. So kung 20 days, 15 days na lang makapag-harvest na po tayo. Kahit maliit pa siya mga kaibigan, so makikita natin na susunod mayroon na siyang itong tawag ito, mayroon na siyang palatandaan na magbigay na po siya ng bunga, makapagbigay na po siya ng bulaklak at saka later on mamunga na po siya. So itong pipino na itong natanim natin mga kaibigan, yung ginawa natin, direct seeding po tayo. So ibig sabihin nun, buto po yung seed po yung tinanim natin dito. So direct seeding po tayo, pero binigyan natin to ng defense mga kaibigan, para hindi kakainin ng insekto yung mga seed natin na tinanim. So ang medisina na ginagamit natin mga kaibigan, yung tinatawag na granules. So kung gusto nyo bumili sa sa Agrivit, so pwede nyo sabihin na mayroon ba kayong granules or Puramax or anong tawag nito, defense, mayroon pong offense. So pero karamihan granules yung tawag dyan mga kaibigan. So isang tablespoon ng granules at saka isang buto ng pipino. So ilagay natin dyan. So tapos unang-una granules, lagyan ng lupa, tapos isang buto ng pipino. Yan po mga kaibigan yung magpoprotekta sa ating seed na hindi kakainin ng mga insekto, hindi kakainin ng mga ants, mga amigas mga kaibigan, no? So yan. So pagdating dyan sa ilalim, pagtubo niya, 28 days po siyang magpoprotekta sa ating tanim na pipino laban sa mga yellow bug. So ibig sabihin nito, kung nakikita nyo, so maliit lang yung kinakain mga kaibigan, no? Oo, dahil 28 days po siyang pinoprotektahan ng yellow bug. After 28 days, ma-expire na yung granules, mawala na yung bisa ng granules na yan mga kaibigan. So pag-umpisa na din kakain yung mga yellow bug sa dahon. Pero mga kaibigan, malaki na yung natin, yung pipino natin. So take note mga kaibigan, isang bisis lang po tayo pwedeng maglagay ng granules. Dahil yung granules na yan ay napakadelikado at yung tawag nito mga kaibigan na delikado po pag magbigay po tayo tapos ongoing harvest na po tayo, talagang hindi maganda para sa mga consumer ng ating mga gulay mga kaibigan. So yan, maganda po ito, tingnan nyo. So mayroon pa tong protection, wala pang kinakain ng mga insekto mga kaibigan. So after 28 days, so umpisa na po tayo mag-spray po tayo ng Foliar, Graft Giant o Super Harvest or mabibili natin diyan sa Agrivit. So magtanong ka lang ano yung mga Foliar na mayroon sila, pagbigay ng maraming bunga at pagkondisyon sa mga bunga mga kaibigan para hindi mahuhulog yung bunga sa lupa. So yan po, maganda po itong magtatanim po tayo dahil ako po ay isang food panda rider at mayroon pong trabaho yung asawa ko, VA po, online, home base. Pero para sa akin mga kaibigan, hindi matatalo itong pagpa-farm. Dahil itong pagpa-farm ay isang business ka lang mag-invest. Tapos mayroon kang mga kasamahan, tauhan, or sinusilduhan, talagang babalik at babalik yan sa iyo. Lalong-lalo na mga kaibigan, tuwing mataas ang presyo ng mga gulay. So ngayon medyo mataas yung presyo ng mga gulay. So expected po tayo na makaka-harvest po tayo ng marami. So yan mga kaibigan, ito po yung release natin. So ito yung mga ampalaya natin. Nakangalahati na po sila yung iba. Tapos yung iba sa baba pa, pero karamihan nangangalahati na po yung So by ngayon Monday, by Friday, expected mga kaibigan na sa taas na po silang lahat. So yan, maraming salamat sa panonood sa video mga kaibigan, sa video na ito. Don't forget to subscribe. This is Kuya Dudes and more power po. Sana po umpisahan nyo na ang pagpa-farm. Salam po sa inyong lahat.